Today we continue with our series, Faithful Men of God. Tala mo ba na faithful na men nakakabal mo? Faithful ba yan? Faithful ba sa kanyang asawa yan? Faithful ba sa kanyang mga anak? Faithful sa kanyang trabaho? Faithful ba kay Lord yan? We continue with our series sa June, Father's Month, Faithful Men of God. Kaya nabinsa-binsa tayo, nagtitibiyag, dumang Men of God, Biblia, mula ni Joseph, tapos natin si Joseph, then si Moses, great men of God. Today, we will be talking about the life of Job, Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel. Kadua. Ang mesade, kubarkada kami nag-iuktap na naging tayo. Kaya ka tumakdar namin kakapsan. If you have your Bibles with you, please read with me in Job chapter 1, verse 20. Basahan natin ito na. When Job stood up, tore his robe and shaved his head, he fell to the ground and worshipped. Bendito kayo managparabol na Diyos. We thank you for all your goodness, all your grace, all your faithfulness in our lives. Tulungan na kami, Apo Diyos, tapong makita mi, magilasin mi, Apo. Dagiti ado-ado nga kinaimbag mo, itibiyag mi. At Apo Diyos, as result, we will worship you. Magutungtungan mi, tatangal daw, Apo Diyos, on how to be faithful to you. It is my prayer that you minister to each and every one of us. Nagtigitoy at adalan mi nga biyag timununa nga namati kada kami. At Apo Diyos, makita mi man kat may aplikar mi di panagbiag. Kung Apo Diyos, di amin nga dayaw, amin nga gloria, kaya palagyaman. Kung amin Apo Diyos, nga bigsa, amin nga sirin, amin nga kinabak ng nagirabaw di taga. Isumanas ka na Apo Diyos, nga idayaw may isika. Nas ka na Apo Diyos, nga agadal kami according to your words, according to your ways. Tulungan na kami Apo Diyos as we ponder on your words today. Let your Holy Spirit speak to us. In Jesus' name I pray. Amen. Tugato yung aming kakapsa. Sino di ka babaknangan dito'y kalingga? Dapat i-record tayo. Wealthiest man dito'y kalingga. Ni Job dito'y Biblia, he was the wealthiest man in his time. Kababaknangan ni Suna nga tao, hindi tiyempo na. At gusto yung malaman kung gaano siya kayaman? Job chapter 1, verses 1 to 3, basahan tayo. At dadagdagan hindi lugar ni Uz nga Job. Kat parang 3 linggo nang may problema yung PowerPoint natin. There was a man in the country of Uz named Job. Basahan tayo namin. He was a man of perfect integrity, who feared God and turned away from evil. He had 7 sons and 3 daughters. His estate included 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 female donkeys, and a very large number of servants. Job was the greatest man among all the people of the East, the Middle East. So natin kababaknangan, hindi tiyempo na. Isang sukatan ng kayamanan noon, maliban sa gold and silver, tarakan. Dapat ay mamuyong nga nakasta, ado nga tarakan na. Maraming tarakan si Brother Ricky. Pero no, ikumpara na dito, kasla ada yung amang. Kita darabi, pag kabilang mo, 7,000 sheep. 7,000 sheep, 3,000 camels, 1,000 na pa yung kabilang na. And he was really, really wealthy. Nabak ng isuna. Di mayan Kristiyano. Amen. Amen. Di mayan anak niya Apo Diyos. Karena niya Apo Diyos nga, he is a righteous man, a man who feared the Lord and shuns evil, turned away from evil. Kaya may sangata, wala na Apo Diyos kini Satanas. Have you considered my son Job itirabaw ni daga? Awan ti kaskin kwa na. Nakita mo ba ni Job itirabaw ni daga? Awan ti kaskin kwa na. Katulad gini Debdeb, awan ti kaskin kwa na.
Baga niya ako Diyos. He is a righteous man. He's a man who shuns evil. He fears the Lord. Sumumbat ni Satanas. Dahil nayabon na kanita, kaado bindisyon mo kanina. He is worshiping you. He fears you. He shuns evil. Alam mo kung bakit? Because you have blessed him so much. Grabe yung accusation ni Satan kay Job. Kung natabiling bindisyon lang iso na. So ngayon, dayaw na ka. Nagdumay pagkaroon ni Satanas that we worship God because of the blessings that we receive. Pero nagkakamali siya. Amen. Yung ginagaman ni Doma. Pay, dayaw nyo lang ni Apo Diyos na bendisyon na maawat tayo. Nagkakamali siya. Because we worship God not because of the blessings that we receive, but because simply He is worthy to be worshipped. Amen. Kasi kung mati attitude tayo, tapos in good times, in bad times man, we worship the Lord simply because dapat siyang ating sambahin. And you know, God was so confident in Job. Confident, very confident na ako doon kini Job. Dato yung matamod, confident din kaya si Lord sa atin? Confident kaya na alam ni Lord that we will hold on to our integrity. We will remain faithful to the Lord no matter what. It's my prayer na maging confident si Lord sa atin. Amen. Amen. Sa matiyo kaya nakambok sumormot na kami ng pastor pero matisting ka. Kaya imay di ba nangatisting? May sangal daw, at dati at tataray, kumataray di may sangal di ba nga nakatakas. Kaya ko na mangmangan nagiti baka king donkey, boss! Kumataray so na. Biglang dumating yung mga surveillance. They raided us. Kaya pinatay na nagay pastor. Inala na amin nagititarakan. Grabe yan. Kaya tambay lang na paso lang sa odamalan di simukat nga imay. Kaya ko na, boss. Adaray iti ko apoy nga nagapo dyan langit. Kaya natulo nagiti karnero. Kaya nagiti pastor. Siya lang tinakaligtas. Hindi pa siya tapos na magsalita. Meron naman pumatakbo. May isang servant na boss! Dumating yung mga Chaldeans. Intaray na naging camels. Nagsasao ka lang, hindi may isang servant ka. Nadama lang din mo nga, reportan. Boss, kasama nyo ito! Nervous ka, siyempre. Nagpiya-piesta. Pesta, kita mo ka. Nagpiya-piesta yung mga anak mo, Jabalay dumanong na. And then suddenly a strong wind came at nag-collapse Jabalay. Natupakan na amin. So nagdararasak timaray dito tayo report to King ka. Dinanag ni Job na ito. No sikati makangag ti na ito. Anya ti araminaw. Dinanag ni Job na ito. Text tayo, Job chapter 1 verse 20. He tore his robe, he shaved his head, he fell to the ground and worshiped. Saan ba? And Job stood up, tore his robe, and shaved his head. He fell to the ground and worshiped. What a faithful man of God. Kaya gamit pa ng isang motibagi at ipakita na dito panagsanay, panag-shake, panagdungaw, panagpakumbaba when you fall to the ground and worship the Lord. What a faithful man of God. Kaya ko na ni Job, verse 21, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Amen. What a faithful man of God. Saan lang ganita nga nagpatinggan isuot ni Job? At ka na niabudus ka ni Satanas. Nakita? Dayaw na patanya. At kung namin Satanas, skin to skin, bone to bone, he will curse you to your face.
Nung wala na ako, Diyos, basta mo patpatayan. Nung ano naman nangyari, nagkaroon siya ng tagiyawan. Sino po may mga tagiyawan dito? Masakit po magkaroon ng tagiyawan. Tagiyawan na ganito kalaki. Kakastigan ng alam, boys! Sa Job chapter 2 verse 7, nagkaroon sila nila busali. Napanasan nila busali? Busali nito yung banda, pigpindirubad mo. Amo mo na pakastig ko, nagtuwa mo na pakastig. So Satan left the Lord in the presence and infected Job with incurable boils from the sole of his foot to the top of his head. Ayaw. Manibod na pa, naging gana ulo. Kaya how do we respond into no ang sakit tayo? Okay pa siguro. Naligigat na doon. How do we respond into no ang sakit tayo at adala tayo lagtag tayo? Ay doon ang kararag tayo at adala tayo lagtag tayo? How do we respond when we pray to God? After praying to the Lord and bowing ourselves to Him, at adala tayo sakit? Hindi ka sa tayo. Job chapter 19, very mabibilibang conviction, di pa mati ni Job. Job chapter 19, verse 25 to 26. Oray mo marunong tikudil ko. Una. Even though my flesh, I know that my living, but I know my living Redeemer, mas maganda kasi sa King James. I know that my Redeemer lives, and He will stand on the dust. For I know that my Redeemer liveth, and that He shall stand at the latter day upon the earth. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. Amen. Grabe nga conviction na ito. Nagsakit ni Sona. Sa ano ngayon? Pamantsa ko lang naging barkada. Talog-talog ka. Tulay ko marunong tikudil ko. I know that my Redeemer lives, and I will see Him face to face with my skin. Good. Saan lang natin tayo nagpatinggan ni suot ni Job? Ano doon suot na? His wife came. Tapos basahin ka tayo, hindi ba kayo nagtataka? Nabuhay yung asawa mo ba eh? Namatay ang mga anak, namatay ang mga servants, namatay ang mga animals. Nabuhay ang wife. Sinibiyag ni wife. Kaya tama yung prediction ni Satanas. Gagamitin ko ang asawa niya para mas ma-down siya. Kaya ang matibay bakit na? Apay, talaga na you will still hold on to your integrity? Apay, dahil mo pala niya ang Diyos? Will you still be faithful to the Lord? Kita man, titsura. Curse God and die! Una na. Yung Diyos masahan ka na bilid doy, mamadak na, ano pa ikipagbagana natin yung asawa na. Siyempre, di ba? Ano din yung bagay yung asawa mo pa. Siyempre, dito lang din na-record. Dito lang din na-record na. Yung bagana lang, do you still hold on to your integrity? Job chapter 2, verse 9 to 10. Will you still hold on to your integrity? Awalan, natay ka tarakan. Napukal na kita servants tayo, natay na kita anak tayo, masakit ka pa yan. Ano siguro magpagana na? Mamatay na, kulang ti 1 page. Kaya pag-isulat na so sinort ka lang ni Joban. Ito din mga napagkata. And his wife said unto him, thou still di ba di ACDC? Yan ay isang version. His wife said to him, do you still retain your integrity? Magiging faithful ka pa rin ba kay Lord? Curse God and die! Ayun, grabe rin. Ito yung pag-ati asawang yung gana. Dahil tati tiyempo nga na-confirm ni Job, he was married to a foolish wife. Kaya sa mga asawang babae, let me tell you this, kung ang inyong asawang lalaki ay nasa lowest point ng kanyang buhay, do not be just like the wife of Job. Amen. Amen. Na kayo kumati wife nga, Happy Father's Day!
Da kayo kumalag, yung wife na maging source of strength, source of encouragement, source of prayer to your husband. Amen ba mga G-Force Fest? Amen. Happy Father's Day! At the time ako ito nga namatayan di ba? Almost 100 heads ready for dispose. Kaya dinaman ko sana. Ang tawag mo mo na. Tawag ko pastor. Kaya ko na nangyayag. Kasi tuta ka rin. Kuya, kunala ko tila. Okay lang na. Kaya mo na. Kaya stop na yun. Kunala. Oh, kaya, praise God. Wala tayo kaya akong Diyos. Mga ibang babae kasi medyo wala dito sa HCI ngayon. Kung sa mga iba. No? Talaga nga na imamag, lalo na lang kayo ng bagbog na kailangan. Pag-isabi sa katabi, huwag mong gagawin na. Be the source of strength, be the source of encouragement, be the source of prayer. Support your husband, especially in times na makita mo din, ma-discern mo. Mga wisdom nila kayo. Madlaw mo ba din? Amot na ako mo gaganay-gaya na makikita mo, ma-discern mo, no? Daw mati, umuna na mang-encourage di asawa ng lalaki na kayo kuma, bagang pakaban mo, sika kuma. Pero hindi siya nagtatapos ang samnahay ng vlog ni Job. Hindi siya nagtatapos. Noong agdumdumaw ni Job, aday may katalo nga, agkun ko na nga gagayong na kuno. Kat inumbay na kitalo nga gagayong na, nakipagtugaw damot nakipag-fast damot. Ngayon ibagbaga na basulong na ni Job. Imposible. Wala naramit mo kamalay. Nagbaso ka man. Nagbaso ka niya. At nabaso mo, imposible neta. Hindi nga, verdict na kanya na, hay, na mabaling nga, basta dosahan na ka niya ako, Diyos. Nagkasala ka. Grabe, no, si Kani Job, imbaga lang mo rin ako that he was a righteous man. He fears evil. He worships the Lord. He's a faithful man of God. And then your friends come in and they would accuse you. And they would say, nagbaso ka. Nagbaso ka niya. Ayaw, triple-triple na din ako. Triple-triple nga martilyo. You know, Job is another man of God who went through extreme pains, troubles in life. But praise God, he remained faithful to his God. Amen. Nasubok yung 5F niya. Malala niyo ba yung 5F? Finances, friends, family, fitness, faith. Napukaw amin na ito, upat. Walang mga friends, family, fitness. Buti na lang naiiwan yung faith. Diyaman tayo na natipker, napigsa, tipamati na kiniapo Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Yung tibiyag ni Job at istorya ni may isang tao nga nalintag. Na nagbutay kiniapo, at adaywan na ti daggers. Ni Apo Diyos mismo din ang ibaga natin, he was a righteous man. He shuns evil. On the surface, mas basahan natin kasi unfair. Why would a good God do that? It's not fair, no? Kitang tayo dyan, pagbasa tayo. But this story is also a story, a display of God's sovereignty over all. Sabi ng mga iba na commentaries sa libro ni Job, hindi pinaparusahan ni Lord si Job. Pinagtatanggol niya against the accusation of Satan. Kanya nga lang gano'n ang paraan niya. Gawin at the end, napag-alaman ng buong the circle ni Job, maski sa heavenly host, that God is sovereign, that Job was a righteous man, he shuns evil, and he obeys the Lord, faithful to the Lord. Amen. God was sovereign over all. Natisara ni Job at isuro na tayo,
nagtalag kini Apo Diyos until the end of the line. Nga even at times of suffering, kat mabalin tayo, magtalag kini Apo Diyos. Now, as children of God, how do we respond when all things are going the wrong turn? Kararag ko nga madanon tayo dito yung sitwasyon that we fall to the ground. We fall to the ground and worship God because that is true faithfulness. Amen. Amen. Kat ko na oray maibus ti kodil ko. What a strong conviction. Oray maibus ti kodil ko. I know that my Redeemer lives, and because He lives, I will also live. Kaya nabasahan natin nagmurdungan na rin natin dito. Conversation na nga gagaya, conversation na iniapo Diyos dito. Nung nabasahan natin nagmurdungan na, God restored Job, blessed him abundantly, and multiplied his possessions because he remained faithful to God. Amen. Job chapter 42 verses 12 to 17. Kailangan natin 42. Job chapter 42 verses 12 to 17. Kaya kasi karon tinapasama itibiyag ni Job. Ngayon sana palagay tayo natin si Job. Kaya ba? So the Lord blessed the latter part of Job's life more than the earlier. He owned, basahin naman? He owned 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 female donkeys. He also had 7 sons and 3 daughters. Name his first daughter Jemima, the second is Zia, his third Karen. No woman as beautiful as Job's daughters could be found in all the land. Ganda yung pangalan yun, baka magiging beautiful. And their father granted them an inheritance with their brothers. So Job lived 140 years after this, and so his children and their children to the 4th generation. Then Job died and full of days. Amen. Amen. Dahil tayo napasama kay tao na nagbaligi. You know, there's a great reward of being faithful to God, especially in troubled times. Kaya makita niya po Diyos nga, ikarigatan, ikalikaguman tayo lata nga dayo kay Kuana, agbalin nga matalik kay Kuana, we shun evil. You know, haan nga mang baybayan ni Apo Diyos. Haan nga mang baybayan ni Apo Diyos. Kaya dakal nga reward. Kada kita amin yung balin nga faithful kay Kuana, haan man siguro makanayod nga dito yung rabaw kita ka, nga madapay dyan langit, which is far, far better than the things of this world. Banday ka na hindi makiupat. The Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel. O pwede nang nagawanagan nga Shadrach, dala nang nagawanagan nga Sidrach, nga Meshach, Abednego, wala pa. Shadrach, Meshach, and Abednego, and Daniel. Kaya nga pa nagbiyag na titsyempo nga iti Israel and Judah was taken captive na Yuda. Kada ipanaw da iti Babylon. So dito tinagugyan di kanta nga on the rivers of Babylon. Napanday di ba, di ba? Naala na niya promised land din. Na-position din. Ngayon di agda na niya promised land. Nagsubli-subli naman ang galing iti Diyos-Diyosan. Kaya ni prophet nga Samuel, parmi nga prophet Jeremiah, parmi nga binalbalaagan na isoda. No, hanyo nga isang dangay na idolatrio, you will be taken captives na ipanaw kayo dito bendisyon nga naitad ka na kayo. It keeps me thinking, kasdesa nagduma. Nga oray no para nga tayo bendisyon, but if you will become unfaithful to God and turn away to God, ipanaw na ka. Panaw na ka ng bendisyon. Kung bagang takalan mo, yung panpanawan niya ako Diyos.
Paano kami nirabi? Pinaghirapan nila kunin yung promised land eh. Well, time ni Moses, pinaghirapan talaga nila yun na magkaroon sila ng sariling land. And then panahon na ito ay kagkakabsag, kagbabarkada, ito yung time na they were taken captive, di naging hari ni Nebuchadnezzar di Babylon. Nagbalin nga ari ni Nebuchadnezzar ka din ng kitsyempo nga they siege Israel and Judah kat intaray da, inpanaw da, nagiti anak ni Apo Diyos. Kat hindi adalay jay Babylon, kunahin ang Nebuchadnezzar, pilyaman naging jay karatarakyan, kabibigsaan, kalalaingan, na taga-HCIM. Ako na yan. Antay mat kumakas siya. Piniliw na. Pilihan man yung mga the best of the best from the land of Israel. You train them for 3 years so that they will serve the king. Grabe pa yung preparation. 3 years silang i-brainwash. 3 years silang to learn the culture of the Babylonians, to learn the gods and the language of the Babylonians, para maging excellent sila na servants. Kat hindi nagbalinda nga servants, kinuray hindi matrain da, kaya mo na nakatistingan da, makan. Matisting ni faithfulness na pinapodus ni makan. Gawin, dahil ito yung Babylonians, nakadado ti Diyos-Diyosan da. Kat sakbay ng mga kita, agid daton da pa'y, idaton da di kananda, kadagiti idols, kadagiti Diyos-Diyosan, na hindi naman totoo. They would offer their gods to Molech. They would offer their foods to Molech. They would offer their food. Kadagiti ko, por niya Diyos-Diyosan. And amo ni Daniel nga kasya iti kalakaran iti Babylon. Kat dahil yung nutitrainan na ka, di yung pagkain sa palace, hindi na pagkain yun. Kat bapan na servant na kita yung babarkada, iti makan. Kat siguro lechon baka, lechon karnero. Nakaraman kayo yung lechon karnero? Ampay? Makaraman kayo ito. Farm to naging kakabal ito yung farm na karnero. Lechon karnero. Siguro kakaimas nga makan, but they were defiled. They were defiled because they were offered to idols. Dapat ba nag-atang ka na kayo dito? Timangan ti atang puton, kaya hindi dyan na bartek. Siputan na dyan atang mo. Pag-aduin na atang na. Hanggang na sa yate, at atang ang kapsa. At ang tutitinta dita na what fellowship there is to God and idols. Kung nalanin ni Apostle Paul. Anyway, naiyaatang dagdagimin nga makan. Kaya kung nalit Daniel chapter 1 verse 8, Daniel, in pakinagan na ti puso na, nahaanda nga ma-defile, oray iti makan. Daniel determined that he would not defile himself with the king's food or with the wine he drank. So he asked permission from the chief official not to defile himself. Kaya na the chief na parang ito di makan, hindi pugutan ng ti ulo, lumapanda na hangguin, hindi nga makan ka na kayo. Baka oray na kayo pugutan ni boss ni ulo yun. Patayin na kayo. Pag nangayayan kayo, kawawa, papatayin nila tayo lahat. Kasi ganun yun, if you break the order of the king, you will die. Nang naki-negotiate ni Daniel, pwede ba na maki-negotiate? At sa mga life and death situation. Nang naki-negotiate ni Sunagat ko na obserbaran na kami lang 10 days. Just observe us for 10 days. Give us only vegetables and legumes and water. Sa mga mahilig kumain ng prutas at gulay dyan, magsabi ng Amen. Amen. Kaya ito natin Biblia, after 10 days, they were healthier, they were better, nabinbintas na, nasaysayatan, natataraki ka than the rest of them. Kaya, mag-ibig bigyan, bakit gamit natang may panggapit ni health, medyo mahidalanak na masapon ng maamon tayo. Ilang malaking factor sa overall health ng tao, yung food na kinakain natin. Pati sabi sa katabi, mag-ingat sa kinakain.
We become what we eat. If you eat unhealthy foods, sure enough that you will become unhealthy. Kaya originally, the Genesis, kini Adan kini Eva, tinta ni ako Diyos nga makan kini Adan kini Eva, at plant-based fruits and vegetables and herbs. It is just after the flood. May baga ni ako Diyos nga, sige, mabalit kayo niyang hunt. Nga originally, sa tinta ni ako Diyos, vegetables. Kaya importante lang na kakabsat, iti salon lang tayo, taon na nga ito ti arapahat mo ti biyan, nung masakit ka mataon sa sabi namin nita, your health is your limit. So ti limit na nita. Isumot lang na iti vehicle tayo. Wala kahit mo ti mapan ijay bulanaw, mapan ka mang seminar, mapan ka agamit ti agong mga project mo, nung masakit ka, hanggang makaparin siya. So ang masapol nga, ay wanan tayo ti salon lang tayo. Pagkasabi sa katabi, invest in your health. Mag-invest din tayo sa ating mga salon. Han nga puro langub, kanon tayo. Han nga puro taba, han nga puro coke, han nga puro napuno ti bitchin. Amen. Baga kami ti Biblia na stewardship mo lang, iti bagita, we've been entrusted. Our body has been entrusted to us. You cannot do whatever you want. Ito kasi ang malaking team ng mundo ngayon. This is my body, this is my life, I will do whatever I want. No. You've been entrusted with a body. Your body doesn't belong to you. It was given to you by God and He expects you to become a good steward of your body. Amen. Kaya, matesting dahil ni makan. Dapat madaling matempt pag may makitang mga pandan. Enjoy puma. Moreno talaga na tong-tong di mantika na mayat kayo bukod dyan. Yo. Natisting ka di makan. Nagkaduwa ka nakatistingan dahil ito yung pinakamatindingan nakatistingan dahil. Napansin niyo mga ibang tao that they were devoted to God. Especially Daniel. We praise every day. Nakararag kita. Kaya nagay Diyo siya nakararag na. Kaya napansin nagay elders nga, madiya. Pero sa bali nga Diyos sa iba. Kaya tinulugan na dyan ari nga, agaramid tayo iti lintag. Agaramid tayo iti lintag o ari na dapat sikalaan di madayang dito yung Babylon. Awan sa bali nga may dayang nga Diyos, sikalaan. Agpatakdan tayo, katakal nga estatwang, kat ang amin masapol nga agrukbag, tiday ta nga estatwang. Grabe. Di tilintag, so memorandum, nagarami na tinemo, kat inwaras na tintero nga Babylon. And everyone should bow down and worship this image. Pray to no other God except to this statue, except to this beast. Sounds familiar. Mabasahan tayo ijay, Revelation chapter 13, verse 15. Magdanong ko ti Tiyempo. Nga da iti memo. Aggapo sa munisipyo, bato dyan, umuna ijay. Nagtatrabaho ti munisipyo, agrugi ijay. Agrugi iti gobyerno. Kahit kunalan to, it was permitted to him to give a spirit to the image of the beast. So that the image of the beast could both speak and cause whoever would not worship the beast to be killed. Ang aming ko nga saan nga dayaw, iti dahito nga image or the beast, matay to. Patayin lang to. Just like in the times of Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel. Kat napuyutan ti trompeta, nagtukar iti flauta, kaya nagitag dudumang music instruments. Naglumpa amin yung tao, nagpupugiin na amin. Just like what the Muslims are doing. Pugiin na, lumpab na, they fall to the ground, pugiin na. Ngayon, iti may sa nga spot. Wow. Iti may sa nga diso. Ang talo ang pabarkada nga nakatakbar. Amen! At ang talo ang babarkada. Pero naman ni Daniel, hindi mo pala, makasabali nga region tayo yan na. Puno, natin biyahe pa lang. Kasi the time na noon, itang tao, in one spot, at na nakatakda. Ang amin kat nakabow down to the beast,
ada tal-talo matakatakita. Nagkagulat dirabi, wow! Wow! Paparitos na ito. Young people who were so strong in their conviction not to worship the beast or the idol. Kahit sobra tipong tot dyan, paayab na. Paayab na, di paayab na, masigurado na pala. Okay, may isa ka nakatakdal kayo. Kasi ayaw nang patayin, di ba? Because they were also already good, they were already serving the king. Okay, sigurado na nakatakdal. Okay, may isa ka nakatakdal kayo. Siyempre, may siya, kapatid ko. Kaya ito na naging, ulitin natin. Ulitin natin. Patugtog ko na yung tarumpeta. Tutulog ulit ang music. Kaya agrupbag amin yung agrupbag. Kaya kung sino dahil yung agrupbag, may tapuak iti makapoy nga furnace. Kaya asingan to kumati mga save ka na kanunahan na siya. Dahil may bukan kisa. Kaya kung nalagay talo, hindi na namin kailangan sagutin yan. Paraphrase. Phrase. Hindi na namin kailangan sagutin yan, mahal na hari. Daniel chapter 3, verse 13 to 15. Hindi na namin kailangan sagutin yan. You know, there are arguments in life that you do not need to answer. Pag alam mong nasa tama ka, may mga time na hindi mo na kailangan patulan pa. Kasi alam mong nasa tama ka. Daniel chapter 3, verses 13 to 15. You do not need to answer that. Then in a furious rage, Nebuchadnezzar gave orders to bring in Shadrach, Meshach, and Abednego. So these men were brought before the king. Nebuchadnezzar asked them, Shadrach, Meshach, and Abednego, is it true? Is it true that you don't serve my gods or worship the gold statue I have set up? Now if you are ready, now if you are ready, when you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, drum, and every kind of music, fall down and worship. Worship kayo. Worship the statue I made. But if you don't worship it, you will immediately be thrown into the furnace of blazing fire. And who is the God who can rescue you from my power? Sinumbad di katalo. Hindang sumbad na. Verse 16. Shadrach, Meshach, and Abednego replied to the king, Nebuchadnezzar, we don't need to give you an answer to this question. If God we serve exists, then He can rescue us from the furnace of blazing fire, and He can rescue us from the power of you, King. Dahil di may sa kalagiti conviction, faithfulness, faith niya, para sa akin, isa sa nakatibdib ka na statement, hindi ba mati? The Diyos may kaya na kami ay salakan na likod dito, imam. Imagine mo the most powerful man, katong-tong na dito. Mga dapat mas stronger na statement. The verse 18. No, it's a very strong statement. No, oray saan na kami niligtas. But even if He does not rescue us, basahan ka natin kung saan? But even if He does not rescue us, we want you as King to know that we will not serve your gods or worship the gold statue you set up. Makikita ka rin mo na, ganyan na may mga iba ka nito eh. Salakan na kami na, padusita imam, hapo-ari. Salakan na kami. Sino di ba may salakan na kayo ng Diyos? Aside from me, kung na isalakan na kami ni tayo imam. They were very confident with their faith. Mas strong, pero napaka-strong yung statement na yun. Stronger to. Nang uray no. Nang uray no, saan na kami ngayon salakan? Ito di climax na actually data.
Nais naming malaman mo that we will not worship, we will not bow down to the statue that you set up. Amen. This act of bravery is worship in its purest form. Faithfulness to God in its purest form. Itong pilitan na dayaw ni sa bali nga Diyos, anya nga tamat ti ko na kayo. Di magbagat ro pa dya ari kat ko na tiliwan niya suda, iporwak niya suda, ijay takil na pupun. Karena itakwak na dyan, itakwak nga. But miraculously, kung natin Biblia, oray may sa kabuok, ini buok na, awan ng uran. Amen. Praise God. Hindi sila nag-amoy sunog. Daniel chapter 3 verse 20. God rescued them. Diba? Talo lang din for wakta dyan pugod. Apay ka pagda! Apay ka tawag dyan pagkatawag dyan! The angel of the Lord was with them. Amen. Amen. Hallelujah. Pero, tutuloy ito yung adalan nito. Kung na siya ari, sino tinamaramid siya memo? Sino gumawa ng memo na yan? Dalhin nyo dito. Eh, may na kayo nag-follow na garamid ti memo at kuna na isulat ni tapak yun. Ikatagin na nga statue. And from now on, we will worship the God of Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel. Amen. Tangat siya ko ako nagdayaw na. Ini-appreciates. Kita na nadalanda na ito eh. Iti faithfulness ti may sa tao, no may sa ang grupo, dakal ti maaramidan na, hala na ti may sa nga lugar, but even, kita na until today, we are still learning and being encouraged of the faithfulness of these people. It goes beyond your years. Adumay ngayon na nasyon, kitarayan na. Kaya the Duma God allows troubles to trouble us, not only for the sake to trouble us, but to bring out true worship, true devotion, real faithfulness from us. Nagkakararag kong itong tiyempo tayo masuot tayo man, malinday nga just like Job, Shadrach, Meshach, and Abednego, who stood their ground. They remained faithful to God, even in the face of intense trial and suffering. Pata na kumakorda namin. Mabaling nga awan nagiti, nadagsin nga parikot pero nagito eh. But for sure, there will be times. Namatan ko ba nagiti, adan ko ba nagiti panawan, awan nga crisis ko na. With the time of crisis. Totoo rin, mas masamang tilubong na ta, the world is already crying, groaning, that it's already in a crisis state. Kung dalan na ito eh, it is not what matters to you, but how we respond to the things that masa na tayo respond kada hindi mapasamak kada tayo will determine whether or not nagbaligi tayo no saan. This is really my prayer na tunggal may saan na tayo, we will emerge as faithful men and women of God.